Inilagay ng NATO sa aksyon ang mga eroplano laban sa banta ng Russia sa hangganan ng Ukraine na nadulot ng panibagong babala sa gitna ng digmaan. Uminit lalo ang usapin noong Lunes, Abril 27 dahil kasama rito ang British fighter jets, Eurofighter Typhoon, mga drone ng Russia at teritoryo ng Ukraine. At ang posibilidad ng direktang banggaan sa pagitan ng rehimen ni Putin at Alyansang Atlantiko. Hindi lang ito simpleng gabi ng mga pag-atake. Isang gabing napakalapit ng digmaan sa isang bansang NATO. Ikuwento ko agad sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mo mag-subscribe sa channel para manatiling updated, makatanggap ng impormasyon sa real time at sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na iyong makikita. Sa kredibilidade, Milson Alves. Noong madaling araw ng Abril 25, naglunsad ang Russia ng panibagong pag-atake ng drone at missile laban sa Ukraine. Ang tinamaang rehiyon ay malapit sa Ilog Danube sa Reni, Timog Ukraine, katabi ng Romania. Sensitive ang lugar na ito dahil ginagamit ang mga daunan ng Ukraine doon para mapanatili ang mga ruta ng pag-export, suporta sa lohistika at galaw ng ekonomiya sa gitna ng digmaan. Alam ito ng Moscow. Dahil dito, hindi random ang mga pag-atake sa bahaging ito. Pinipilit nila ang Kiev at tinitingnan din kung hanggang saan papayagan ng NATO ang mga drone ng Russia na lumapit sa kanilang hangganan. Sa ganitong sitwasyon, dalawang Eurofighter Typhoon na jet mula sa British Air Force ang lumipad mula Romania bilang bahagi ng pinalakas na misyon ng pagbabantay sa himpapawid ng NATO. Misyon ng mga eroplanong ito ang protektahan ng himpapawid ng Romania matapos makita sa radar ang mga drone ng Russia na papalapit sa hangganan. Ayon sa Reuters, natagpuan ang mga piraso ng dalawang drone matapos ang pag-atake ng Russia sa Ukraine, kabilang sa lungsod ng Galaxia, Romania at lalawigan ng Tulsia. Isang poste ng kuryente at isang bahay ang nasira, ngunit walang naiulat na namatay. At dito nagiging mainit ang usapin. Sa mga balitang kumalat, ang pinakamatinding interpretasyon ay na sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pananakop ng Russia, ang mga fighter jet ng NATO ay nagsimulang tumutok ng direkta sa mga target ng Russia na may kaugnayan sa digmaan sa Ukraine. Ang pangunahing impormasyon sa insidenteng ito ay na-detect ng mga Typhoon ang radar contact malapit sa Reni, sa teritoryo ng Ukraine. Pinayagan ng mga piloto na atakein ng mga drone kung tatawid ang banta sa hangganan o malalagay sa panganib ang Romania. Itinuring itong malaking pagbabago dahil inilalagay nito ang mga eroplano ng NATO sa posisyon para tumugon sa makinang pandigma ng Russia. Ang pagpaandar ng fighter jet, paglagay ng target sa radar at pagbibigay ng pahintulot kumilos ay patunay na ang hangganan ng NATO ay pumasok sa mas mataas na tensyon. Malapit na ang digmaan, nasa linya ng depensa na ng alyansa. Alam ng Moscow na kapag nagpapadala ito ng drone sa reyong katabi ng Romania, anumang maling ruta ay pwedeng magdulot ng malaking krisis. Maaring mawalan ng kontrol ang drone at bumagsak sa sibilyang lugar, sumira ng bahay o pasilidad ng kuryente. Sa insidenteng ito, nagkaroon ng pinsalang material sa Romania. Sa susunod, maaring may mga biktima pa. At sa ganitong kaso, hindi na lang ang tanong kung anong ginawa ng Russia laban sa Ukraine. Ang tanong ay kung paano tutugon ng NATO sa isang banta na tumama sa kanilang teritoryo. Matindi ang naging tugon ng Romania. Kinondena ng Ministry ng Depensa ng Romania ang mga aksyon ng Russia at sinabi nilang ito ay nagdudulot ng panganib sa panrehiyong seguridad sa Black Sea at sa kolektibong seguridad ng NATO. Ipinatawag din ng diplomasyang Romanian ang embahador ng Russia bilang protesta. Ipinapakita nitong hindi tinuring ng Bucharest ang pagbagsak ng mga piraso bilang simpleng aksidente ng digmaan. Tinrato nila ito bilang direktang buma ng irresponsableng aksyon ng Russia na ginawa malapit sa hangganang pinoprotektahan ng Alyansang Atlantiko. Malaki rin ang pag-atake ng Russia noong araw na yon. Iniulat ng Ukraine na nagpakawala ang Russia ng 619 na drone at 47 na missile noong gabi. Ayon sa hukbong panghimpapawid ng Ukraine, 580 na drone at 30 na missile ang napabagsak. Iniulat din ng Sky News na nadulot ng 10 patay at mahigit 30 sugatan ng pag-atake habang ipinadala ang mga British fighter jets upang mapatrolya sa Romania sa gitna ng krisis. Ipinapakita ng bilang na sinusubukan ng Russia sakali ng depensa ng Ukraine sa malawakang pag-atake, hindi ito isang hiwalay na kilos. Isa itong tuloy-tuloy na presyon laban sa mga lungsod, daungan, enerhiya, riles ng tren at mahahalagang infrastruktura. Simple ang lohika ng Moscow. Magpalipad ng maraming drone at missile para may makalusot.
Ang problema ay kapag may ganitong pag-atake malapit sa Romania, bawat nawawalang drone ay direktang panganib sa NATO. Ang Reni ay mahalaga sa tensyong ito. Matatagpuan ito sa timog Ukraine, malapit sa Danube at tapat ng Romania. Mahalaga ang lugar sa Kyiv para mapanatili ang rutang pangkalakalan at lohistika. Para sa Moscow, ang pagsira sa estrukturang ito ay paraan para pahirapan ang Ukraine sa ekonomiya. Para sa NATO, ibang ibig sabihin ng pag-atake doon para nakikipaglaro sa apoy ang Russia malapit sa hangganan ng kaalyado pati aviation. Ang eksperto sa military aviation ay nagulat na 2 Eurofighter Typhoon ng Britanya ang pinaandar mula sa base ng Air Force ng Romania upang harangin ang mga drone ng Russia na papalapit sa himpapawid ng Romania. Binanggit din ng site na isang drone ng Russia na bahagi ng isang grupo ng mga drone na pang-atake ang bumagsak sa galaksya na sumira sa isang katabing gusali at isang poste ng kuryente, ngunit walang nasawi. Lumiit na ang agwat sa pagitan ng pagmamasid at pag-aksyon. Palaging iniiwasan ng NATO na direktang makialam sa digmaan sa himpapawid ng Ukraine. Kapag lumalapit ang mga drone ng Russia sa Romania, kailangang patunayan ng alyansa na hindi bukas ang kanilang hangganan at yon ang ginawa ng mga fighter jet. Umakyat sila sa himpapawid para protektahan ang kaalyadong bansa, sinundan ng banta at handang pabagsakin ang mga drone kung kailangan. Ang Russia ang lumilikan ng panganib para sa sarili nito. Sa pag-atake ng Russia sa Ukraine, lalo na sa mga lugar na malapit sa NATO, pinipilit ng Moscow ang alyansa na tumugon ng mas lantad. Dati, ang reaksyon ng kanluran ay nakikita sa mga ipinadalang armas, pera, pagsasanay at intelihensya. Ngayon, makikita ang reaksyon sa mga jet fighter sa himpapawid, naka-on na radar at mga piloto na pinapayagang kumilos. Hindi ito maliit na detalye. Ito ay isang pag-init ng sitwasyon. Pinatitibay rin ng insidenteng ito ang posisyon ng Ukraine. Laging sinasabi ng Kiev na matatapos lang ang digmaan kapag naintindihan ng Rusya ang mataas na kapalit ng pananakop nito. Hindi lang lungsod ng Ukraine ang nanganganib sa labanan, pati katatagan ng rehiyon ng Dagat Itim. Iniulat ng The Guardian na sa serye ng pag-atake, tinama ng Dnipro, Odessa at Kharkiv na nagdulot ng mga namatay at nasugatan. Inakusahan ng Ukraine ang Moscow sa paggamit ng drone, cruise missile at ballistic na sandata laban sa mga sibilyang lugar at infrastruktura. Pinapakita ng sunod-sunod na pag-atake na patuloy tinatangkang sirain ng Rusya ang paglaban ng Ukraine, hindi lang militarily, kundi pati sa araw-araw ng mga tao. Kinailangan ng Romania na magbigay ng babala sa populasyon. Nakakuha ng emergency alert ang mga malalapit na residente. Nagpadala ng team para imbestigahan ang mga wasak na bahagi at in-isolate ang ilang lugar dahil sa banta ng pampasabog. Iniulat ng Euronews na mahigit 200 katao ang pansamantalang inilikas matapos bumagsak ang isang drone sa isang mataong lugar sa Romania. Ipinapakita nito ang hindi lang salita ang panganib, kundi aktwal na sa buhay. Maingat nagdemonstrasyon ang NATO, hindi sila nag-anunsyo ng pagpasok sa digmaan, hindi rin nagdeklara ng direktang komprontasyon, pero hindi rin sila nanatiling walang ginagawa. Nakaposisyon na ang mga fighter jet, naka-alerto na ang mga radar. Pinapahintulutan na ng mga tuntunin sa pakikipaglaban ng aksyon kapag may panganib. Ito ang kinatatakutan ng Moscow. Maaaring ipagpatuloy ng Russia ang pag-atake sa gabi para pahinain ng Ukraine, ngunit tumataas ang tsansang makaharap nila ang mga eroplano ng NATO sa bawat operasyon malapit sa hangganan ng Romania. Hindi dahil sa malaking desisyong pampolitika, kundi dahil sa pangangailangang depensa. Kung may drone ng Russia na tumawid at nagbanta sa civilian, hindi sapat na magreklamo lang ang Romania. Dapat itong protektahan ang mamamayan. Pinipilit ang NATO na ipakitang buhay pa ito at kayapang tumugon. I-like ang video at mag-subscribe sa channel. Sa huli, basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.